Mga mag-aaral, lalo na sa grade 10, pakinggan natin ang isa sa pinakamalagang kwento na kapulutan natin ng aral. Simple ngunit malalim at mapanghamon sa sinaunang Griego ang tanong na sino ako. Kaya naman mapapansin sa mga kaisipang pang-abogasya, pang-medisina, pang-politika, pang-panitikan hanggang sa pamimilosopiya ang patuloy nilang pagtuklas sa kanilang sarili. Dito nakilala ang kawikaang Griego na know thyself o kilalanin ang sarili. Alamin at suriin natin ang sagot ng mga Griego sa pagkilala ng kanilang identidad sa isang sanaysay na pinamagatang alegorya ng yungib na mula sa ikapitong libro ng Ang Republika ng pilosopong si Plato. Ang mga eksistensyal na tanong tulad ng kung ano ba ang katotohanan, ang buhay, ang karunungan at iba pang mga tanong na may kaugnayan sa pag-iral ng tao sa mundo na sadyang mahirap liripin at ipaliwanag ang tinangkang talakayin ni Plato sa pamamagitan ng pagtutulad ng buhay sa mga presong nakakulong sa isang yungib o kuweba. Ayon sa kanya, ang buhay ay tulad ng karanasan ng grupo ng presong nakakadena sa loob ng isang yungib. Sila ay nakatalikod at hindi nakikita ni nasisilip man lamang kung ano ang mundo sa labas nito. Nasa likuran naman nila ang apoy na nagsisilbing liwanag habang sila ay nakaharap sa pader. Sa kaunting liwanag na nagmumula sa apoy, nakikita nila ang refleksyon lamang ng mga nagaganap sa labas ng yungib, tulad ng mga tao at hayop na naglalakad at iba pang bagay. Pinangangalanan nila ang mga iyon at kinikilalang iyon na ang mga aktwal nilang itsura at figura. Ngunit isang araw, nakalaya ang isa sa mga preso at nagkaroon ng pagkakataong makita ang mundo sa labas ng yungib. Nasilaw ang kanyang mga mata nang makakita ng araw at nanibago siya sa kanyang paligid. Hindi siya makapaniwala nang ipaliwanag sa kanyang ang mga bagay sa kanyang paligid ang totoo at ang anino ay mga refleksyon lamang. Mas totoo kasi para sa kanya ang itsura ng mga anino. Hanggang sa nasanay ang kanyang mga mata. Nakikita na niya ang kanyang refleksyon at nakikilala na ang mga totoong bagay sa kanyang paligid. Nauunawaan na rin niya na ang liwanag na nagmumula sa araw ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang nakikita at lumilikha ng mga anino nito. Bumalik ang nakalayang preso sa kanyang mga kasama sa loob ng yungib upang ibahagi ang kanyang natuklasan. Subalit, hindi niya na masyadong naaaninag ang mga anino sa dilim gaya ng dati dahil nasanay na ang kanyang mga mata sa mga totoong bagay sa liwanag ng araw. Dahil dito, hindi siya maintindihan ng kanyang mga dating kasama. Inisip ng mga ito na ang paglaya ng kanilang kasama ay negatibong nakaapekto rito dahil ginawa siya nitong mangmang at bulag, kaya't matindi silang tumangging makalaya. Ang analohiyang ito ang ginawang representasyon ni Plato upang ipaliwanag kung paano maging isang pilosopo na binibigyang linaw ang mga bagay-bagay sa publiko. Dahil may mga taong komportable na sa kanilang kamangmangan, sukdulang ipagtanggol ito at ituring na kaaway ang sino mang sumalungat sa kanilang nakasanayan. Kaibigan, sa puntong ito, kung ang identidad ay nakikilala dahil sa mga nakasasanayang pagtingin, paano natin matutukoy ang ating totoong identidad? Kung ang katotohanan ay maaaring itakda ng mga nakasasanayan, may maituturing pa bang katotohanan? Ilan lamang ito sa mga tanong na dapat mong pagnilayan.